So, si Jesus Christ ay namatay ng Friday. Hinuli siya ng Thursday ng gabi. Si Jesus Christ, Thursday ng gabi, hinuli siya. At namatay siya ng Friday ng 3 p.m. 3 p.m. And then, paglipas ng 3 araw, nabuhay siyang muli Sunday. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Yung iba nalilito dyan. Yung iba sinasabi nila, kung Friday namatay si Jesus Christ, bakit linggo na muling siya nabuhay, hindi inabot ng 3 days? Sa Israel, hindi kasi nila naintindihan. Sa Israel, ang pagbilang ng araw simula gabi hanggang umaga. Kaya kung papansin ninyo, sa Genesis, sinasabi ron, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lumipas ang gabi at nag-umaga, yun ang isang araw. And then lumikha ulit ang Diyos ng mga hayop, mga puno, mga halaman, lumipas ng gabi at nag-umaga, yun ang pangalawang araw. So sa Israel, ang pagbibilang ng araw, simula gabi hanggang umaga. Kaya nung si Jesus Christ sinuli ng gabi ng Thursday, at namatay siya ng Friday, yun ay isang araw na. Mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes, yun ay isang araw. Biyernes hanggang Saturday, pangalawang araw. Saturday hanggang Sunday, pangatlong araw. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia na 3 days and 3 nights siyang namatay. Paglipas ng 3 araw na yun, muli siyang nabuhay. So Thursday hanggang Friday, yun ay isang araw. Kasi sa Israel nga, ang bilang ng isang araw, gabi hanggang umaga. Sa atin baliktad kasi, umaga hanggang gabi, yun ang isang araw. Hindi po gano'n sa Biblia. Sa Biblia, lumipas ang isang gabi at nag-umaga, yun ang isang araw. Gano'n sa Biblia, gano'n ang sa Israel. So yung iba hindi nila naintindihan yan, kaya iniisip nila na hindi talaga Friday namatay ang Panginoong Jesus. Maliwanag na nga sa Biblia na Friday namatay ang Panginoong Jesus dahil kinabukasan ay araw ng pamamahinga. Sa Israel, ang araw ng pamamahinga ay Saturday. Kaya tinatawag nila yan na Sabbath Day. Sabbath Day yan ay Saturday sa Israel. Maraming mga hentel ang hindi alam ito sapagkat wala sa kanila ang pagkaalam. Sabi nila, araw ng linggo ang pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ituturo ko sa inyo kung anong araw namatay si Jesus at anong araw ang kanyang pagkabuhay na mamuli. May sinabi si Jesus kung ilang oras sa isang araw. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan ito. Kung may 12 oras sa isang araw, may 12 oras din sa gabi. Kung pagsama-samahin ang oras sa araw at gabi sa 3 araw, magiging 72 na oras. Ang katunayan nga mga kapatid, sa kalahating linggo namatay si Jesus, araw ng Miyerkules at araw ng Sabado ang kanyang pagkabuhay na mamuli. Basahin natin ang hula ni Propeta Daniel patungkol kay Jesus. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas, at pagkapas siya ay mabubuhos ang puhot sa maninira. Kung ikaw ay Kristiyano, mauunawaan mo ito, sapagkat simula nung si Jesus ang inialay, itinigil na ang mga alay na hayop at handog sa Diyos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang hula ni Propeta Daniel ay tugma sa sulat ni Apostol Pablo. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinas ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Yan ang patutuo, si Jesus namatay sa kalahati ng isang linggo. Anong araw ang kalahati ng isang linggo? Di ba Miyerkules? At nung siya'y inihandog, doon din nagsimula ang pagtitigil ng Diyos ng mga handog na alay ng mga hayop. Upang maintindihan, bilangin natin kung tugma sa 72 na oras ang 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa ang anak ng tao, Miyerkules ng hapon, isang gabi, Huwebes ng umaga, isang araw, Huwebes ng hapon, isang gabi, Biyernes ng umaga, isang araw, Biyernes ng hapon, isang gabi, at Sabado ng umaga, isang araw.
Araw ng Sabado ang pagkabuhay ni Jesus at hindi natin nalalaman kung anong saktong oras ang kanyang pagkabuhay. Kung ating iisipin kapatid, nasa lampas 3 na oras ng hapon ang kanyang pagkabuhay sa araw ng Sabado, ito rin ang magpapatunay at hindi linggo na buhay si Jesus. Nang magtatapos ang araw ng Sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon, ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay, at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo." Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan, hindi na nila naabutan at hindi nila nakita sa kanilang mga mata ang pagbangon ni Jesus sa libingan nang nagbubukang liwayway sa araw ng Sanlinggo, sapagkat araw ng Sabado ang kanyang pagbangon sa libingan, at sinasabi ng iba, sa araw ng paghahanda pinatay si Jesus at kinabukasan ay araw ng pagpapahinga. Araw ng Sabado, mga kapatid, upang malaman nyo. Ito ang katotohanan nung ipinako si Jesus sa krus, hindi araw ng Bernis, at kinabukasan ay araw ng Sabado, araw ng pagpapahinga, kundi ang araw na yun ay araw ng paghahanda sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, na tinatawag din sa mga Hudyo, araw ng Sabat. Hindi lang isa ang araw ng Sabat, kundi 2 o higit pa. May Sabat na 1 taon, at Sabat na 7 araw. Ang 7 araw, ang araw ng pagsisimba sa sinagoga. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Pasko. At pinagsisikapan ng mga pamulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya, sapagkat nangatatakot sila sa bayan. Ito ang tinatawag nilang Sabot tuwing 1 taon, pista ng tinapay na walang lebadura. Kaya, hindi araw na Sabado ang kanilang pista ng mga tinapay, kundi araw yun ng Huwebes. Sapagkat napakahigpit ng mga Hudyo sa araw ng Sabado, at kung sino man ang magtrabaho sa araw na iyon, ay kanilang papatayin. At papaano naging araw ng Sabado ang kanilang pagdiriwang sa kanilang pista ng tinapay na walang lebadura? Sapagkat ang mga Hudyo at Kristiyano, sila'y nagsisimba tuwing araw ng pagpapahinga, araw ng Sabado,